Shalom. Isang pinagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Isang pinagpalang araw ng Biyernes. Tayo po ngayon ay nasa Preaching in the Wilderness series. At ang pagbasa ng mabuting balita o ebanghelyo na siya ring binabasa sa buong daigdig sa lahat ng mga Katolikong simbahan. So, good morning and shalom. Si Sir Pablo, good morning. At sa lahat ng mga nag-tap ng screen. Okay. At shout out din kay Ate Salvacion Salve Reyes. Kamusta ni si Lisel? Pakisabi, magpakita naman siya sa linggo. And then, please pray for us kasi may mga mahalaga kaming gagampanan sa darating na linggo, mga kapatid. Okay. Thank you for that, Pablo. Okay. So, ang mabuting balita ng Panginoon, mga kapatid, ayon kay San Lucas, Kabanata 11, mga talata 45 hanggang 48. Papuri sa iyo, Panginoon. Pumasok si Jesus sa templo at kanyang pinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo, pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng mga pangunahin ng bayan na siya ay ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang may sagawa ito sapagkat taimtim nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May kasamahan pala ako nagtatanong kung saan daw ako nagla-live. Sabi ko po sa bahay. Ang background ko ay si Saint Peter, may hawak na susi. Usually kung sa image ma-identify mo na kung sino yung saint na naka-display kasi ang may susi na hawak, so ibig sabihin ni San Pedro. Kung may manok, si San Pedro pa rin. Sabi ng iba, sabi niya bakit si San Pedro ba ay sabungero? So yan. And then, bakit may susi? Ano ba siya? Tagagawa ng susi. Okay. So, dyan natin malidistinguish. So, ang Ebanghelyo kahapon, mga kapatid, it's about yung pagtangis ng Panginoon sa Jerusalem. Na kung saan yung kanyang mga kababayan sa kanyang pagdating doon ay hindi siya tinanggap doon kahapon sa verses 41 to 44. So, tinangisan niya at naihula niya nga na ang wawasakin ang Jerusalem, ang kanilang muog, kasama na itong templo na kanyang pinuntahan sa ngayon. Na kung saan sa pagpasok niya sa templo, at makikita natin na itong templo na pinasok niya ay yaon din yung hinula niya nakasama na mawawasak noong binanggit niya na prophecy around mga 33 AD. Okay? Around mga 33 AD ay hinula niya na mawawasak din, naganap yung pagkawasak ng Jerusalem at ng templo na kung saan ito yung pinuntahan niya sa Ebanghelyo ngayon. Nangyari yun na around AD 70. So,
Dito sa Ebanghelyo ngayon mga kapatid ay pinapakita ng Panginoon yung kanyang authority na bilang bugtong na anak ng Diyos, bilang sinugo ng Ama para sa sanlibutan. Itong paglilinis sa templo sapagkat supposed to be ang templo na ito ay sinasabi nga sa Isaiah chapter 56 verse 7. Ito yung kinote ng Panginoon na sinabi niya, sa mga ito nasusulat ang aking bahay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Nasabi ito ng Panginoon mga kapatid kasi itong mga eskriba at mga pariseyo ay ginawa nilang parang business itong paghandog sa templo. And then yung mga money changer, of course, alam naman natin sa mga money changer, ay bibilhin nila or papalitan nila yung pera ng mga dayuhan na mananamba sa Jerusalem ng mababa kaysa doon sa supposed na value ng pera. Para katulad sa atin ngayon, di ba, kapag bumili ka ng dollar, ang mahal. Pero kapag magpalit ka ng dollar, magpapalit ka ng dollar, mababa. So nagalit ang Panginoong Jesucristo. At the same time, isa sa sistema, mga kapatid, kung bakit nagalit ang Panginoong Jesucristo, sapagkat around the temple, kapag may handog ka na hayop, ay susuriin yan. May mga quality control itong mga eskriba at mga pareseyo, yung mga libita, itong mga nagsiserve sa temple. Kung bago mo dalhin yung handog mo, ay idadaan sa quality control. Kung idadaan sa quality control, kung ang hayop mo na ihahandog ay walang kapintasan. Kasi yan yung standard na kinakailangan na handog mo na ng offering mo ay dadaan sa quality control. Ngayon, ang nangyayari mga kapatid, since na malayo yung pinanggagalingan ng iba, kung dadalhin nila yung hayop nila, maaring magkaroon ng sugat sa paa along the way. So pag tiningnan ng quality control ng mga eskriba, ng mga pareseyo, ng libita, itong mga hayop na dala-dala nila at merong kapintasan ay hindi mako-qualify. So may tendency na ibebenta nila yung hayop nila, bibilihin ngayon sa mababang halaga. Or dili kaya hindi na sila magdadala ng hayop coming from their place para dalhin sa Jerusalem, kundi bibili na lang sila doon sa malapit sa palibot ng templo. So, ang mangyayari, andun yung abuses, ibibenta ng mahal. Kaya kung titingnan natin dito sa templo, around this temple na ito, ay pinagtataboy ng Panginoong Jesucristo ang mga paninda dito, mga kapatid. Di ba makita natin yan sa John chapter 2? Tingnan natin sa John chapter 2 kung tama ang pagkaalala ko. So yung detailed is andito sa John chapter 2. Okay. Sa verse 13 to 22. Okay? Malapit ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid. Ipinagtabuyang palabas ang mga kalapati, ang mga baka, tupa. Sinabog niya ang salapi ng mga mamamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi nila sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito mga iyan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko.
Dahil dito'y tinanong ng mga Hudyo, anong tanda ang mabibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawing ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga lagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. So ang context, mga kapatid, hindi lamang maliban dun sa pagmamalasakit ng Panginoong Hesukristo sa templo na sinasalaula nila, but because also of the corruption na ginagawa nga nila. Yun yung binanggit ko nga, magpapalit sila ng pera, papalitan nila ng mababa yung pera ng mga tao, ay na kailangan yung currency na ginagamit sa offering sa temple ang gagamitin, hindi yung mga foreign currency. So papalitan nila ng mababa. So yung mga hayop, ibibenta nila ng mahal. Kaya kasi hindi na magdadala yung mga sa malayong lugar kasi ang tendency nga, baka matalisod yung hayop, masugatan yung paa, pagdating sa quality control, hindi tatanggapin. So andun yung corruption, andun yung pagmamalabis na tinataasan nila yung presyo. So yun yung konteksto, hindi lamang dahilan sa sinasalaula nila yung templo, but because of yung pagpananamantala nila sa tao. That is why sinaboy ng Panginoon yung mga nagtitinda, nagpapalit ng mga pera. Yan, mga kapatid. So yun yung pinaka-context ng Ebanghelyo, mga kapatid. At yun nga, ito yung John chapter 2, yung support ng Ebanghelyo na yun ni John chapter 2 at yung doon sa Luke chapter 19 verses 45 to 48. So, andun yung injustices, mga kapatid. At yun nga, sabi ko rin kanina, na itong templo na pinagmalasakitan niya, ay kasama ito sa nawasak noong AD 43 na yung binanggit niya doon sa Luke chapter 19 na walang kasama sa mga walang matira na sa bato, sa ibabaw ng kapwa bato. At yun nga nangyari noong AD 70. Ngayon, kung titingnan natin, mga kapatid, sa kasalukuyan, i-apply natin sa ating kasalukuyan, kung mga kapatid, kung ang templo na ito na bato na pinagtitipunan ng mga tao na bahay dalanginan, much more tayo na templong ng Diyos. Na tayong templong tao, templo ng Diyos. Di ba nakalagay naman yan sa banal na kasulatan? Sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16, mga kapatid, Basahin niyo po sa Biblia niyo. Sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16 hanggang 17, hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo ng Diyos. So yun, kung yung building na yun, yung second temple na yun, that is already a second temple, kasi yung unang templo na itinayo ni Solomon ay nawasak yun noong around mga 586 BC. And then yung second temple na kung saan pinagtataboy ng Panginoon yung mga barya, pinalayas niya yung mga merchants doon around the temple, is nawasak naman noong AD 70. Yan. Then, according nga sa mga Hudyo, kapag ma-revealed yung third temple, ay yun yung mga sign ng muling pagbabalik ng Panginoon Kristo. Pero so far, wala naman tayong nakita, o parang wala akong nakikita na
Merong ganong hula sa Biblia sapagkat kung tutuusin ay itinayo na ng Panginoon Jesucristo yung kanyang panibagong templo. Ang simbahan, di ba? No, sa Matthew 16:13-20, upon this rock I will build my church. Ayan, mga kapatid. And then, yun, balik tayo dun sa pinagmalasakitan ng Panginoon yung templong bato, ha? Na hindi na yun yung original. Second temple na yun. Second temple na. Kung yung bahay dalanginan ay pinagmamalasakitan ng Panginoon, kung ang bahay dalanginan pinagmalasakitan ng Panginoon, mga kapatid, yung templo, not only, tingnan na, hindi lang yung templo yung pinagmalasakitan, nagalit siya doon sa corruption at the same time. At pangalawa, primarily, nagalit din siya doon sa pagsasalaula ng templo. Ngayon, ini-establish natin na kung ang Panginoong Jesucristo ay may malasakit sa templong bato, gaano pa kaya sa atin na kanya mismong templo? Yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16-17, di ba? Hindi ba ninyo alam na kayo ang templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. You see? So kaya nga, bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo, makikita natin na kung yung templong bato pinagmalasakitan ng Panginoong Jesucristo, much more tayo. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Kaya hindi natin dapat pwede salaulain ang templo ng Diyos na mismo tayo, mga kapatid. That is why, kapag Kristiyano ka na, kung totoo kang Kristiyano, totoo ka naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, we're not supposed na namumuhay sa bisyo. Ay, Mek, hindi pa ako pare. Good morning, Mek. But I am not a priest. So, ibig sabihin, mga kapatid, na hindi kalulugdan ng Diyos na sasalaulain natin ang ating sarili. Kasi hindi atin ito. Ito'y pag-aari ng Diyos at ito'y templo ng Diyos. That is why, mga kapatid, na hindi natin dapat sirain ito sa bisyo. Ayan. Ito lagi ko sinasabi, mga kapatid. Last Saturday, nabanggit ko rin ito sa isang seminar. Actually, yung mga umattend ay puro may mga edad na at saka ilan yung may mga bata lang. Iba ng mga naglilingkod na. Nung nagsinasabi ko ito, nagtitinginan sila. Sabi ko, to drink a wine is maja-justify pa, mga kapatid. Kasi even sa banal na kasulatan, ay makikita natin na yung during the wedding feast at Cana, ay gumawa ang Panginoon ng himala na by turning water into wine. But of course, mga kapatid, sabi ko nga, can be justified. Drinking wine is pwede ma-justify. Yet, mga kapatid, kapag nagiging habitual na yung pag-iinom mo ng alak, then that is already a vice, and then, hindi rin yan makabubuti sa katawan at makakasera yan sa templo ng Diyos. Yung wine, sabi ko, ma-justify.
Pero kung nagiging habitual mo na, nagiging ugali mo na, nagiging vice na, nagiging bisyo na, kasi habitual na siya, then that is already a sin. Kasi mahuhulog yan sa kasalanan ng gluttony. Kasibahan. And then yung pangalawa, mga kapatid, sabi ko, ang sigarilyo cannot be justified. Ang alak pwede pa ma-justified, pero kung lagi-lagi mo nang ginagawa yung pag-iinom ng alak, then bisyo na yan. And then mahuhulog na yan doon sa gluttony. Pag sinisira mo na yung templo ng Diyos. Mga kapatid. And then ang sigarilyo kako cannot be justified. Of course, sa probinsya dati, ang justification ng mga naninigarilyo sa probinsya, malamok kasi kapag nagpapakain ng kalabaw. Kasi sa amin, may mga kalabaw kami. Papausok, naninigarilyo na ang purpose daw kasi malamok. Okay? Pero kung nagiging habitual mo na yan, talagang bisyo na yan, wala akong makitang justification yan. And that is already nagagamit or nagiging instrumento para masira ang templo ng Panginoon, mga kapatid. That is already a sin. At the same time, narinig ko dati kay Brother Mike Bilarde, sabi niya, kung hindi ka makalaya dyan sa maliit na sigarilyo niyan, then how can you conquer other sins, mga kapatid? Paano mo pa mapagtagumpayan yung ibang kasalanan? Kung yung maliit na bisyo na yan ay hindi mo pa mapagtagumpayan, na-address ko sa lahat ng mga nagsaserve, sa mga kapwa ko naglilingkod sa Panginoon, sa Catholic Church, sa simbahan, sa parokya, sa mga parokya, whether anuman yung position mo. Pero until now, naninigarilyo ka pa rin, hindi mo pa rin maiwan-iwanan yan. Kung yung maliit na bagay na yan ay hindi mo maiwan-iwanan, then how much more other sin na kaya mong pagtagumpayan. Yung mga kapatid, kung yung maliit na bagay na yun, hindi mo mapagtagumpayan, much more the other sin, mga kapatid. So, ang sabi rito, hindi ba ninyo alam na kay templo ng Diyos at nanirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Dito pa. May inulit ito sa 2 Corinthians chapter 6, verse 19. 6:9, verse 9. Okay. 6:19, verse. Dali mga kapatid. Mali ata. So yun sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Yan. Inulit dito sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Mga kapatid, ang sabi dito, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. You see, mga kapatid? Hindi atin to. Halimbawa, ito, take note. Thank you sa appreciation, Andres. Take note, mga kapatid. Subukan niyo magpahiram ng iyong uso-uso. Okay, subukan niyo magpahiram ng motor.
At yung motor na ginamit nyo, na ginastusan mo ng napakaraming gastos, yung mga piyasa niya ang mahal, ang langis niya ang mahal, ang gasolina niya ang mahal, then pinahiram mo sa kaibigan mo, bagamat kaibigan mo yon, at pagbalik may gas-gas na, mga kapatid, sa tingin mo matutuwa ka? Ha? Motor pa lang yun, mga kapatid. Motor pa lang yun. Motor pa lang yun. Nagasgasan, kaibigan mo yung nakagasgas. Matutuwa ka? No, my goodness. Kahit kaibigan mo, maaring hindi ka man magsalita, pero masama loob mo kasi kaibigan mo yun. Masama loob mo. The same with us. Yung sabi dito sa 1 Corinthians chapter 3:16 hanggang 17, and dito inulit dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan, yan, take note, ang inyong katawan ay hindi talaga inyo, kundi sa Diyos. Much more, mga kapatid, yan. Sabi ni, lalo na po kapag nagpapatato, yan, pareho lang din yan. Kasi parang, sarili ko to akin to no? Parang ganun, inaari mo, yan. Pasok pa rin yan dito, Kuya Kulit, sinasabi mo. You see, mga kapatid? So, makikita natin na yung mga kapatid natin, yung ina-abuse yung sarili, is pasok na pasok dito. Sabi niya, binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Mga kapatid. So, ang katawan natin, gamitin natin para maparangalan ang Diyos. Since na hindi atin ito, sa Diyos ito, gamitin natin para maparangalan ng Diyos. Ano ibig sabihin? Hindi dapat natin gamitin para sa kahiyan ng Diyos. Anong paraan? Kung ang katawan mo ginagamit mo sa pornography, mapaparangalan ba ang Diyos? Kung ang katawan mo ay sinasalaula mo sa bisyo, mapaparangalan ba ang Diyos? Kung ang bibig natin ginagamit natin sa pagkakalat ng masamang balita, ng chismis, mapaparangalan ba ang Diyos? Di ba, mga kapatid? Hindi. Kaya nga, kung dito sa templo, nagkaroon, in-express ng Panginoon yung kanyang holy anger. Yung tinatawag na holy anger, mga kapatid, hindi lang siya basta nagalit, na gusto niya lang, trip niya lang magalit. Ay, trip ko magalit. No. He has all the reasons to get angry. Yun yung holy anger na tinatawag because of abuses ng mga Hudyo, ng mga leader ng mga Hudyo. Yung pananamantala ng mga leader, ng mga Levites, ng mga eskriba, mga Pariseo, doon sa mga mananamba. Yun nga, binanggit ko na kanina yung reason. And then yung pagsasalaula, holy anger yon. Hindi natin ma-equate do sa anger natin na hindi natin ma-equate sa anger natin na kung minsan nagagalit tayo for no reason. Di ba, mga kapatid? Add. Ano po masasabi mo sa Exodus 24:6? Andyan, meron akong video dyan sa profile ko. Tingnan mo na lang yung about sa comment ko doon sa 10 Commandments. Actually, nag-umpisa yan sa chapter 3, verse 3 hanggang 5. Andun yan, meron akong video niyan, pakihanap na lang. So yan, mga kapatid. Una,
nagmalasakit, nagmalasakit siya, kundi nagmalasakit siya kasi biri mo, kung pinagbalasakitan niya ng Panginoon yung templo na gawa ng tao, the second temple, hindi na yun original, pangalawa na yun. Kasi andun yung abuses sa lugar at the same time sa mga tao. So yun yung pinangdahilan ng cause ng galit ng Panginoon, yung holy anger. Hindi siya nagalit na trip niya lang. Kung minsan ganun, di ba tayo? Nagagalit tayo for no reason. Pero nagalit siya because of those abuses na ginagawa sa templo. So kung sabi ko nga sa inyo, nire-relate natin kung ang Panginoong Jesucristo nagalit doon sa pagsalaula sa templong bato, much more tayo mga kapatid. At yun ang sinasabi ng banal na kasulatan, 1 Corinthians chapter 3 verse 16, and then sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, na tayo na mismo na templo ng Espiritu Santo, sinasalaula natin, inaabuso natin, kasi abuses din yung nakita sa templo, mga kapatid, sinasalaula ang kabanalan ng templo, nagalit ang Panginoon. The same with us, if we are abusing ourselves, mga kapatid, instead na, sabi dito sa verse 20 ng 1 Corinthians chapter 6 verse 20, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan para maparangalan ng Diyos, instead na napaparangalan natin ang Diyos sa ating buhay, sa ating sarili, hindi karangalan na nabibigay natin sa Diyos, kundi kahihiyan. Example na naman natin ulit. Di ba kanina nag-example tayo ng motor? Na kung ang motor mo hiniram at pagbalik ay gasgas, hindi ka matutuwa. Kahit kaibigan mo pa. Kasi grabe ang gastos mo doon. Tayo, binili daw tayo ng malaking halaga. Ano ang binili sa atin? Ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga kung inaabuso natin, hindi po ako pari, no? Please let me understand bakit po lagi ako binibigyan ni Lord ng trials, health, and then sa financially. Sige, bigyan natin ng pansin saglit. Okay. There are times baka kuminsan kasi yung mga ginagawa natin ay hindi naman talaga trials, no? May mga tendency na ganoon. Kuminsan, halimbawa, nagkaroon tayo ng health problem, babalik yung tanong sa atin, ano ba yung lifestyle natin, kapatid? So, maaring ganun. Yun yung tanong, babalik sa atin. So, baka akala natin trials, bakit nagkakaroon tayo ng health problem? It is because kagagawan din natin, which is related din sa pinag-uusapan natin ngayon. Bakit nagkakaroon tayo ng financial problem? Babalik ulit ang tanong, ano ba yung lifestyle natin, yung mga expenditures natin, yung mga expenses natin, yung mga unnecessary? And then, so baka yung sinasabi natin na kinukonsider natin na trials, hindi talaga trials, kundi consequences of what we are doing. Na kapatid, baka ganon. Tingnan natin yung side na yon. Of course, there are legitimate na mga trials. Pero itong trials na ito, ina-allow ni Lord para matuto tayo at lumago tayo sa ating paniniwala. Kasi kung hindi tayo magkaroon ng halimbawa financial scarcity, paano natin mapatunayan na ang Diyos ay provider? Kung hindi natin maranasan ang magkasakit, paano natin maranasan at ma-experience at mapatunayan that God is a God of healing? Diba? Sa Exodus chapter 15 verse 26 ba yun? I am the God that healeth thee. Diba? Yun yung mga instances, mga kapatid. Pero kung sakali, mga kapatid, kung sakali na talagang legitimate yan na pagsubok, may sinasabi ang banal na kasulatan, sinasabi dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, na sinasabi dito, mga kapatid, kung talagang legitimate yan na pagsubok, ay may pangako naman ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi dito, sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating
sa inyo na dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan niyaon. Yun mga kapatid. At sinasabi rin dito sa James chapter 1 verse 2, yung reason why we sometimes suffer trials, yung legitimate, sabi dito sa James chapter 1 verse 2, mga kapatid, magalak kayo. Ang sa English na, consider it all joy. Sabi nila, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaraan sa iba't ibang pagsubok sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. So yan, yung pangalan niya? Yohanan. Yonolak. Yun sinasabi ng banal na kasulatan. At kung sakaling legitimate na mga pagsubok yan, yung sinasabi din ng advice din sa atin sa banal na kasulatan, yung sinasabi dito sa 1 Peter chapter 5 verse 7, sabi dito, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat siya ang kumukupkup sa inyo. Cast all your care upon Him, for He cares for you. But of course, let us always consider joy. Joy, okay. Yun nga, nabanggit ko nabanggit ko na 1 Corinthians chapter 10 verse 13, try to read that, James chapter 1 verse 2, and then ang sabi dito sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ang sabi niya na cast all your cares upon Him, for He cares for you. Yun nga kapatid. And then, basahin din natin sa Proverbs, sabi ko nga sa iyo kanina, baka yung ginagawa pala natin, hindi naman talaga dahilan sa pagsubok, but of course, consequences ng mga ginagawa natin. Ayun nga, financial stability, about financial stability, ano yung mga expenditures natin, mga unnecessary, baka unnecessary, bakit tayo nagkakasakit? Baka dahilan din sa kagagawan natin. Sabi dito sa Proverbs, mga kapatid, tingnan natin sa Proverbs chapter 19, kung hindi ako nagkakamali, tingnan natin doon. Okay. Verse 3, sabi dito, ipinapahamak ng tao ang kanyang sarili, pagkatapos kay Yahweh ang bagsak ng sisi. So yun na nga, bakit tayo nagkakasakit? Maaring tatanungin, Lord, bakit kung totoo ka, bakit pinabayaan mo ko na magkasakit? Of course, talagang pababayaan tayo ng Panginoon, pahintulutan niya tayo na magkakasakit for us to realize, kasi many of us, hindi naman magkakaroon ng realization kung hindi muna magkakasakit, mga kapatid. That is why. So, yun nga, mga kapatid, balik tayo dun sa pinag-uusapan natin. Kung ang templong bato, the second temple, na pinagmalasakitan ng Panginoon na dahilan sa inaabuso, at the same time, inaabuso rin yun or pinagsasamantalahan din yung mga taong naghahandog doon, ay nagalit ang Panginoon. Much more kung inaabuso natin at sinasalaula natin ang templo ng Espiritu Santo, which is tayo, mga kapatid. That is why kapag may bisyo ka, until now, lalo na, yung nagsiserve ka na, lector, commentator, sa youth ministry, PYM ka na, evangelization ka na, family life and ministry ka na, social service ministry ka na, extraordinary ministers of the Holy Communion ka na, altar server ka na, yet hanggang ngayon may bisyo ka pa rin. Kung minsan, ipinapakita pa natin sa iba, which is supposed to be, pinagsisikapan natin that we can get rid of it.
makatakas tayo or makaiwas or malampasan natin ito, mga kapatid. Yung nagsaserve ka na, nagmumura ka pa rin. Diba? Nanunungayaw ka pa rin, nagmumura ka pa rin. Yung nagmumura, meron ako narinig na ganyan. Nagmumura pa rin, hindi pa rin makaiwas. Ako dati, grabe ko rin magmura eh. Pero paano ko iniwasan? Simple lang. Yung instead na banggitin mo yung word na yun, kasi ano yun, naging bisyo, habitual, ang hirap parang kagyat na alisin, kundi ang gagawa ka ng diversionary style, mga kapatid. I-divert mo yung word na masama na supposed to be na babanggitin mo, pero i-divert mo into good. Ako, yun, paano ko na yung pagmumura na yan, yung kasi alam mo naman, di ba? Ang hirap noon, pero talagang dapat pagsikapan natin, mga kapatid. Kasi dapat, ang sabi nga, binili tayo ng malaking halaga ng Panginoon, then dapat mapaparangalan ang Diyos sa pamagitan ng ating buhay. Hindi kahiyan dapat ang ibinibigay natin sa Diyos. Kung yung pag-uugali natin until now, nagsiserve na tayo, ay hindi nakalulugod sa Diyos, ay malaking pananagutan natin. Yung sinasabi sa Matthew 18 verse 6, nagiging sanhi tayo ng pagkakasala. Mas malaking pananagutan ng isang tao na nagiging sanhi ng pagkakasala ng kanyang kapwa, mga kapatid. Kaya, kung until now, hindi ka pa rin nagbabago, parang instead na nagsistruggle ka, pinagsisikapan mo na makalaya ka dyan sa ganyang pag-augali ng ganyang bisyo, ay until now, parang wala lang sa'yo, parang normal lang sa'yo. Ako, delikado yun. Hininga po ako, pare, like ko lang po ako. Pasensya na po. Kung mukha man akong pare, praise the Lord. Non nobis Domini. Non nobis Domini. Like ko lang po ako, katulad mo. At least, salamat, Mick, kung if you think kaya, mukhang pare ba ako. Okay. So, yun, mga kapatid. At the same time, last, mga kapatid, kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, nakipag-isa tayo sa Panginoon. Tayo naman naglilingkod sa Panginoon ay nakikipag-isa sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, sa kabanalan ng Panginoon. Nakikipag-isa tayo. At ang sinasabi sa banal na kasulatan, dito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, ito sana memorize natin ito, mga kapatid. Ang sabi dito sa Tagalog, basahin mo natin sa Tagalog. Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Sana ma-memorize natin to. Sabi rito, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao. Okay, God bless po, Mek. Mga kapatid, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. So, ibig sabihin, sa ating pakikipag-isa sa Panginoon, kung dati tayo puno ng wisyo, or dati tayo namumuhay sa kasalanan, dati nating inaabuso yung ating sarili, then, umpisahan natin dapat na iiwan natin yun, mga kapatid. Hindi pwede na manatili tayo doon kasi nakipag-isa ka nga sa Panginoon eh. Di ba si Lord, halimbawa, makipag-isa ka kay Lord. Maliban kung si Lord ang makipag-isa sa iyo. Ibig sabihin, kung makipag-isa ka sa Panginoon, kung ano yung Panginoon, since banal na, then we are obliged. We must also become holy. Yan sinasabi in Matthew 5:48, be holy as your heavenly Father is holy. Doon sa 1 Peter chapter 1, Yamang verse 15, yung tinatawag din ang Diyos ay banal, ay dapat din kayong magpakabanal. Mga kapatid. So yun yung dapat natin maintindihan, mga kapatid. Na sa pakikipag-isa natin sa Panginoong Kristo, kung ano yung luma nating pagkatao, yung luma nating ugali,
dapat iwanan natin talaga yon. Bago na tayo, sabi dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If any man, therefore, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. Old things are passed away. Behold, old things become new. Kaya siguro baka hindi ka pa nagbabago kasi hindi ka pa talaga totally na kay Kristo. Yan ang problema dyan. Ngayon ang tanong, totoo ba na nakipag-isa ka na sa Panginoong Kristo? Totoo ba na kay Kristo ka na? Then, if that is true, then dapat makikita na sa atin yung buhay na katulad sa Panginoong Kristo, mga kapatid. Masakit man, pero dapat natin tanggapin at pagsikapan na maiwanan na natin yung luma nating buhay. Kasi kung totoo, kung naglilingkod ka sa Panginoon, I'm addressing this to my fellow workers. Kung totoong naglilingkod ka na sa Panginoon, you're supposed na nakikitaan na ng Kristo. We are supposed na nakikitaan na ng Panginoong Kristo sa buhay natin. Nagiging walking Bible tayo because there are people na hindi naman nagbabasa ng Biblia. Yun yung sinasabi ko palagi. They are just looking at us. Kung hindi tayo magbabagong buhay sa pagkikipag-isa natin sa Panginoon Kristo, then baka hindi talaga tayo nakikipag-isa sa Panginoon Kristo. Ay di, alam mo ba ang mangyayari, kapatid? Nagsasayang ka lang ng pagod mo. Tagal-tagal mo na sa Panginoon pero hindi ka pa rin nagbabago. Ay, instead na makadala ka ng kaluluwa patungo sa Panginoon, ang nangyayari, nagiging stumbling block ka ng kapwa mo. Kaya, pag sinabing stumbling block, alam niyo ba yung kapag nadapa ka? Pangalawa nadapa. There are tendencies na yung tao na yun na how many times na stumble because of you, hindi na magpapatuloy. At yun yung sinasabi sa Matthew 18 verse 6, na mas kalagim-lagim ang kasasapitan ng mga taong nagiging sanhi ng pagkakasala. Versus sa mga tao na naging dahilan na makaakay ng mga tao sa Panginoon dahilan doon sa kanilang pamumuhay. Kasi sabi ko nga sa inyo, there are people na hindi naman nagbabasa ng Bible, but they are just looking at us na mga nagsiserve sa Panginoon. Yan mga kapatid. Ano sinasabi sa Daniel 12:3, ang mga nagkaroon may karunungan na nakaakay ng mga tao tungo sa kabutihan ay magniningning na parang tala sa kalangitan. Kung ikaw, kung nagiging sanhi ka ng pagkakasala, anong sinasabi doon pag-describe doon sa Matthew 18? Buti pa sa'yo, bitihin na ng bagiling ng bato at ihulog sa dagat. So anong piliin mo? Makaakay ng kaluluwa patungo sa Panginoon o nagiging sanhi ng kasalanan ng iyong kapwa? So maybe that is by now, mga kapatid. Pahalagahan natin, pahalagahan natin ang templo ng Espiritu Santo na tayo mismo. So shalom, that is by now, mga kapatid. Maraming salamat sa mga nag-likes. 2.2K, Kuya Colette, and then si Pablo, Kuya June, si Beagle. Kadibati ni Kuya Brother June. And then, yung mga nakiisa, nag-comment at mga nag-tap ng screen, maging yung kahit hindi man nag-tap ng screen yet, they considered to listen or to watch our video, at yung nag-share na 15, may God bless us and keep us safe and sound sa weekend na ito, sa Biyernes na ito. Ingatan nawa tayo ng Panginoon kasama ng ating lahat, mga mahal sa buhay. Maging yung mga kasamahan ko na or mga kaibigan ko na manonood ng video na ito after na may upload ko sa other social media account ko. May God bless us, mga kapatid. Shalom. Signing off, my dear brothers and sisters.